Amen. Good morning once again sa bawat sa atin. Yung po kasing message tungkol nga po sa proteksyon ng Diyos. Yan po ay hanggang kanina sa Lord's Supper narinig po natin. Kaya dahil po tayo very, very, very protected na, babalik po tayo sa ating tinatawag na kumbaga, normal Christian life. Normal ho na tayo po may intimacy kay Lord. May mga Christian ho kasing naa-amaze sa ibang kapatid. Na grabe sila mag-pray. Sana ganun. Parang parang super normal yung ganun. Hindi, normal lang yun. Ngayon, ang prayer, pag ho tayo nagpe-pray, ay ibig sabihin, ikaw po ay nakakasumpong ng kagalakan sa Panginoon. Kasi yung delight ay kagalakan o kasiyahan. Pero pag tinignan po natin mamaya sa Hebrew, meron po palang mas malalim na ibig sabihin. No? Yan. So topic natin is prayer is delighting in the Lord. Delighting in the Lord. Hindi pwedeng nakapikit, ano? Kasi dilat nga, di ba? Okay, tingnan po natin ang verse. Basahin po natin yung verse. Ganda ng Yan. Napaka-peaceful ng background. Malayong malayo sa COVID ng background. Yan. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen. So, anong ibig sabihin ng delight yourself in the Lord? Kasi marami hong puro desires of your heart. Doon lang nakapokus . Tapos, hindi rin nila nakita yung He will give you the desire. Pero ang susi ng lahat is tayo po ay magpakaligaya sa Panginoon. Pero yun po kasi ang Tagalog natin sa Bible magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Yun yung Tagalog, ano? Ayan. Tingnan po natin sa Hebrew word, yun salitang delight. Ayan. Ang basa po rin ay ainag. Ainag. Ayan. Ainag. Ang ibig po sabihin talaga ng delight ay ito. To be soft. Ano po sa Tagalog yung soft? Malambot. Yung pliable. Malambot. Okay. Naglagay pa ng or. Yan. Ibig sabihin, ang pliable, madaling pasunurin. Halimbawa, ang mga bakal, na ginagawa, hindi po yan hindi pwedeng pukpukin yan para sumunod. Yan po, idadaan sa apoy. Tapos yung tunaw na bakal, papapasukin sa molde. Pag tumigas na yon, yun na yun. Okay? Nakakalagay lang siya sa molde. Pwede lang siyang ilagay sa molde pag siya ay pliable. Ayos. So therefore, yung soft or pliable, ibig sabihin teachable or moldable. Yan ang ibig sabihin ng delight in the Lord. Kaya, pwede mag-pray muna tayo. Let's pray. Father in heaven, we thank you dahil ito pong revelation ito po galing sa iyo. At natutuwa kami dahil isa kami sa mga pinagtiwalaan mo sa lahat ng mga bansa, Panginoon, sa earth. Isa kami sa mga napili mo para paghatiran o pagbigyan ng iyong mga pahayag. Salamat po, Banal na Espiritu. Lord, all credit belongs to you alone. In Jesus' name, amen. Okay? Soft or pliable, ibig sabihin, teachable. Moldable. Marami kasing gustong balian ng kamay ang Diyos pag humihingi. Pag tuturuan naman ni Lord, ayaw naman. Diba? Tama ba? Pinipilit si Lord. Pero ayaw magpaturo kay Lord. Ayaw magpahubog sa Panginoon. Okay? So ngayon, si Haring David,
Siya po, kung mag-pray siya, di po siya yung klase ng tao na binabalian ng kamay ng Diyos sa pananalangin. Yung pinipilit ang Diyos sa gusto niya. Hindi ho ganun. No? Siya po, lagi nag-i-inquire. Pag po sinabi nating inquire, hindi po yan namimilit. Nagtatanong yan. Ako natin. Kaya siya nagtatanong, from the word inquire, ibig sabihin, para po mayroon siyang makuhang information. Alam niyo sa salitang inquire, paano po ba pag-apply ng ganito, ganyan? Ay, mag-inquire ho kayo doon para malaman niyo. Yun po yung salitang inquire. Amen? So David was a man who never broke the arms of the Lord in prayer. He always inquired of the Lord for decision making. Tinatanong niya ang Panginoon. Kung anong sagot ng Diyos, hindi ka na mahihirapan. Bakit? May plano na si Lord pala eh. Okay, sa 2 Samuel chapter 2 verse 1. Ito yung mga example. Pero marami yung mga verse na pwede natin gawing halimbawa. Sa verse 1, basahin po natin yung verse 1. Yan, ganda no? So may mga meaning pati Hebron, pero ang kukunin lang natin dito ay David inquired of the Lord. Si David, isa siyang skilled sa lahat ng pakikidigma. Pwede siya magkaroon ng pride. Pwede siya magkaroon ng pagmamalaki na alam ko na yan, alam ko naman ang pagpunta ron eh. Tsaka ako may kalaban, alam ko naman ang gagawin ko eh. I am skilled. Pero not one of his skill pinagdependehan ni David. Di siya nagdepende sa kakayan niya. Okay? Ang sabi ng Bible, David inquired of the Lord. Amen? Pwede siya maging siga ron sa mga lugar na pupuntahan niya, pero hindi niya ginagawa. Kasi, to inquire of the Lord, shall I go up into any of the cities of Judah? To inquire of the Lord is to ask for instruction. Pangalawa, direction. Number 1, to be instructed by the Lord and to be directed from the Lord. Ang tawag doon, pliable. Iyan ang tinatawag na delight. Amen? David delight in the Lord. Pag sinabi ni Lord, ganito, tinan mo ang danger. Minsan hindi siya nag-inquire. 1 year siyang hinintay ng Lord para mag-repent. Nung 1 year na, pinadala na ni Lord si Nathan. Kasi wala nangyayari kay David eh. Hindi siya lumalapit kay Lord eh. So ngayon, nung siya kinausap ni Nathan, ano sinabi ni Nathan? Nagbigay siya ng parable. Merong isang lalaki na mahirap, na may alaga siyang tupa, yung lamb. Tapos merong isang napakayaman tao na may dumating na mga bisita, na pandangal. Ang ginawa ng mayamang lalaki, ang kinuha yung kordero, yung tupa, nung kaisa-isang tupa ng mahirap na lalaki. At yun ang ginawang handa doon sa mga bisita. Ang sabi ni David, dapat mamatay ang taong yun. Ang sabi ni Nathan, ikaw ang taong yun. Diba? Yung palang lamb, si Bathsheba. Yung mahirap na tao, si Uriah. Okay? Kasi hindi siya nag-inquire sa area na yun. Mahalaga pala nag-i-inquire tayo sa Panginoon. Lahat kahit ako, naku po, nadami ko ng mga failure dahil sa hindi nag-i-inquire sa Panginoon. Okay? So sa dami siguro ng failure, dinala na ni Lord. Ay, hindi makagalaw pag di galing kay Lord eh. At dahil doon, salamat sa Diyos, dahil pag pala yung attitude mo nagtatanong na kay Lord, yung revelation bumubuhos. Amen? When David pray, he never insist his own will and wants. Pag siya nagpe-pray, hindi niya pinagpipilitan yung sarili niyang gusto. Hindi niya pinagpipilitan yung sarili niyang kalooban. Hindi. Kaya nga niya nasulat eh, delight yourself in the Lord. Okay? Kilala niya ang Panginoon. And so, hinayaan niya na turuan siya at tumanggap ng instructions.
Ala kasi ng mga Christian, pagka magpe-pray, lagi lang hihingi. Hindi na tayo bata. Amen. So, he allowed to be taught and receive instructions. Yan. Tandaan yung dalawang yan. Siya ay hinayaan niyang turuan siya ng Panginoon at tumanggap ng mga panuntunan. Hirap Tagalogin, maigi pa yung English, madali maintindihan. Okay. Ang mga Kristiyano, tayong lahat, kahit pastor, nasa process ng pagkakilala sa Panginoon. Tama ba? Nasa process tayo ng pagkakilala sa Kanyang kalooban, sa Kanyang full counsel. Kasi ang will of God ay full counsel of God. Yun na may mapag-aaralan natin sa future, yung topic na the counsel of God. Pag-uusapan natin yan. Pag sinabi mong counsel, batas na yun. Kala kasi natin sa batas, law of Moses lagi. Halimbawa, anak, ito yung plano ko sa'yo. Batas ang tawag doon. Hindi yung batas ni Moses. Ibig sabihin, the counsel of God. That is why there are times ini-insist natin sa prayer kung ano yung gusto natin. At nagkakamali tayo na nakakala natin doon, faith. Basta ako may faith, kukunin ko kay Lord yon. Tanungin mo muna kay Lord, ano yung plano niya sa'yo? Kung inilalagay, kasi si Lord, minsan inilalagay ni Lord sa puso mo yung desire. Ba, may hinihingi ka kay Lord. Bago mo siya hingi, nauna na si Lord. Actually, ikaw nga ang huling nag-yes, hindi naman si Lord. Sino ba nag-amen? Si Lord o ikaw? Nakuha natin. Christians are on the process. No? So that is why, pagka tayo hindi natin naintindihan yung delight yourself in the Lord, pag di natin naintindihan, napuprostrate tayo. Di ba? Di natin alam yun. Napuprostrate tayo kapag hindi natin natanggap yung desires natin, yung sarili nating gusto. Saan di natin natatanggap? Bakit? Kasi, doon pa lang sa una, sablay na yung delight yourself in the Lord. Di ba? Hindi ka delight. Nakapikit ka. So, but the Lord has a perfect desire for us. Whose desire is perfect? Diba? Sa'yo o kay Lord. And that is what He wants to give us. Kasi alam ni Lord, una pa lang nagkamali ka na eh. Paano ka tatama? Ang tama lang si Lord. Kaya ang ginagawa ni Lord, tayo ay minomolde, tinuturuan. Amen? Hindi sapat na sabihin natin, bagamat sapat yon, pero hindi sapat na sabihin natin, binayaran na lahat ni Kristo. Kaya akin yan. Teka muna. Lahat nga yan, binayaran na ni Kristo para sa'yo. Pero, meron munang unang work ang Holy Spirit na gagawin sa'yo. Amen? At yun ang pagbabago ng isip at puso natin. Ang isang ginagawa kong lesson ngayon, yung, di ba si Lord nag-transfigure sa Matthew 17. Nagkaroon ng pagbabagong anyo. The word transfigure is the same word na ginamit doon sa Romans 12, be transformed. Ibig sabihin, pag tayo nagkaroon ng transfiguration sa mind, yan yun. Ito yung delight yourself in the Lord. Okay. David says, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Amen. Ngayon, ayon sa scripture, kapag tayo ay malambot na, yan, teachable na, doon ibibigay ng Diyos yung galing sa Kanya na desire. Bakit? Kasi kahit ibigay sa'yo, di mo naman tatanggapin kung hindi ka pliable. That's the logic. Walang taong hindi siya teachable, tapos lahat ng sasabihin ng Lord tatanggapin. Hindi nga teachable eh. Yung desire ng Diyos, yung plano ng Diyos, hindi
bibigay sa'yo. Bakit? Kasi in the very first place, hindi mo siya tatanggapin. Kasi hindi ka pa pliable, hindi ka pa soft. Amen? So mamaya magkakaroon tayo ng grouping, kaunting sharing. Ano? Nung last week sana meron, kaso marami mga bata, madidistract kayo. Okay? Yan. Ang gusto ni Lord, yung desire niya, maging desire ng puso mo. Hindi yung kung anong gusto mo, anak, sabihin mo lang, bibigay ko sa iyo. Alam mo yung ako, ang dami nakatago palang mga demonic doon sa Aladdin. Ho, ho, ho. Anong wish mo? Magbigay ka ng 3, ibibigay ko sa iyo. Ganon ang mga tao. Aladdin. Wala rin nangyari. Okay. Yan. David has a heart like God. Bakit siya tinawag na a man after God's own heart? Kasi yung desire ng Diyos, pareho na sa kanya. Amen. David has a heart like God because his heart's desire was from God. Nung sabihin niyang, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart, siya'y nagsasalita from his experience. Di yan theology na kahit di mo maranasan, basta may theology ka, may tuturo ka na. Hindi yan sinulat ni David out from nowhere. Sinulat niya yan sa karanasan niya na. No? Ngayon, tingnan natin yung prayer of Prophet Daniel. Magtuturo ito sa atin ng ultimate reasons for praying. Mukha napag-usapan natin to sa GC. Yan. What is the ultimate reasons for praying? Ito yung klase ng prayer na kahit di mo hingin ng material na bagay, magugulat ka na lang. Ibibigay sa'yo. No? Daniel 10:12. Then he said to me, fear not, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words have been heard, and I have come because of your words. Ganda, no? Sabi sa Tagalog, huwag kang matakot, Daniel, sapagat sa unang araw na iyong naitalagang iyong puso upang makaunawa at magpakumbaba sa harapan ng Diyos, ang iyong mga salita ay dininig na. At ako'y naparito dahil sa iyong mga salita. Okay? Meron 2 sinabi ang Diyos sa pamamagitan ng anghel. Tandaan ninyo, pag ang anghel pinadala ng Diyos, nire-represent ng anghel ang Diyos. Ang sabi kay Daniel, you set your heart to understand. Ano yung una? To understand. Ano yung pangalawa? To humble yourself. Why we pray? Bakit tayo magpa-fasting tayo? Alam niyo itong 2 reason for fasting. Before you pray for anything else, these are the 2 reasons. Okay? Ngayon, si Daniel, meron siyang malaking ipinagpe-pray. Of course. You know why? Because si Daniel ay napakataas ng katungkulan niya. Halos pumangalawa rin siya sa hari. Siya mataas ang katungkulan niya sa Persia. Natapos na ang Babylon niya, nauna yun eh. Next is Persian Empire. 2 kingdom ang pinaglingkuran ni Daniel. Okay? So, do you think gaano kalaking panalangin ang kailangan ni Daniel? Kasi humahawak siya ng national affairs. And hindi lang ito basta bansa. Ito ay isang kaharian. And besides, ito ay pinamumunuan ng mga taong sumasamba sa dyablo. They are Persians. Okay? They are pagans. At naroon si Daniel sa gobyernong yun. So, anong hinihingi ni Daniel?
kaalaman. Na iset niya ang heart niya para makaunawa at magpakumbaba. So ngayon, 3 weeks siyang nag-pray. Biro mo, 3 weeks. Tayo nga minsan 3 minutes lang to understand. Lord, ano ibig sabihin nun? Si Daniel, 3 weeks, hinanap niya ang sagot sa Panginoon. Daniel seek to understand what is happening at the present and what will happen in the future. Ano nangyayari ngayon? Ano mangyayari sa future? Daniel seek to understand. Now, halimbawa, sa nangyayari ngayon sa pandemic, hindi na epidemic to pandemic na to. Sa nangyayari ngayon na pandemic, itong kaganapan na to, magtatanong ka talaga kay Lord. You will seek. The Lord will guide you. Minsan, sabi Lord, tingnan mo yung ISN program. Nandun. Meron akong prophet na kinausap doon. Kahit di ka na ng pagkakasalita siya, pero naiisip mo Sigurado may prophet na kinausap si Lord. Hanapin ko nga. So, meron nga. Okay. Sino kaya nasa likod nito? So, you seek to understand. At ano po yung purpose mo? Ano kayong purpose ni Lord? Bakit hinayaan niya mangyari ito? From the very word quarantine. Diba, nagpasa si Ben, nagbasa siya ng picture yung quarantine. So ngayon ko lang na-absorb from the word quarantine. Alam mo yung prayer, para kang naka-quarantine pag prayer and fasting. Diba, 3 days ka naka-fasting. Hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng tumingin sa YouTube, hindi ka pwedeng manood ng kahit ano kasi there's no affairs sa appointment na panglupa na pwede mong pakialaman kasi naka-quarantine ka sa prayer. Amen? Now, naka-quarantine tayo, ang laki ng pagkakataon natin magbasa ng Bible, mag-pray, napakarami nating oras. Amen? Siyempre, nalilibang tayo sa group chat. Nalilibang ka sa panonood ng mga kung ano sa YouTube. Pero pagkatapos ng COVID, manghihinayang ka. Sayang ang pagkakataon. Eto, may trabaho na naman kami. Dapat nagbabad na lang ako sa prayer. Diba? So ngayon, Daniel seek to understand what is happening at the present and what will happen in the future. Okay? Ito yung isa sa mga sinabi ng Panginoon kay Daniel. Actually, marami yan. Pinakita niya hanggang ngayon, hanggang sa wakas. Pinakita niya. Hanggang millennium pinakita niya. Ano mangyayari sa Amerika, Russia, China. Lahat yan pinakita niya. Kaya lang, ang pinakita niya, hindi pangalan ng bansa. Yun ang gustong maintindihan ni Daniel. Yung nangyayari sa atin ngayon, kasama si pinakita kay Daniel. Kaya late na tayo, nauna pa siya. Matindi ang technology ng prayer. Mas high-tech yun. So, sabi sa verse 2, and now I will show you the truth. Anong papakita ng Diyos? Behold, 3 more kings shall arise in Persia, and a 4th shall be far richer than all of them. And when he has become strong, through his riches, he shall stir up all against the kingdom of Greece. Tingnan mo, mga bansa yan. Hindi ito pangkaraniwan. Hindi yung, Lord, bigyan mo naman kami ng Lord, palakihin mo naman sweldo ko. Iba na ang level ng prayer nito, hindi ganun. No? Hindi na pambata. Amen? So, you see that? Tayo kasi, kingdom people. Mga taga-kingdom tayo. Ang utak natin, pangkaharian na, pati panalangin mo ganun. Kaya sabi ni Jesus, seek first the kingdom. Hindi yung ang prayer natin, puro pambata. Diba? The Lord wants to reveal to us Himself. Nais ni Lord, ma-reveal niya ang sarili niya sa atin. Kung meron man siyang gustong ibigay sa atin, gusto niya magpakilala. Okay? Kasi ano ba ang language of love ng Lord? Hindi yan yung lagi kang bibigyan ng pera. The language of love ng Lord
is magpakilala siya sa'yo. Ang tawag doon, intimacy. Kaya sinabi ni Jesus yun eh, I know the Father and He knows me. Ang tawag doon, intimacy. Okay. Gusto ring i-reveal ni Lord yung kanyang plano at purpose. Pero bakit laging una ang pagre-reveal ng Diyos kung sino siya? Kasi kung di mo siya kilala, anong pakialam mo sa plano niya? Amen? You want to reveal His plans, His purpose, yung intention ng heart niya gusto niyang i-reveal sa iyo. The things of the now and of the future. Yung ngayon, yung future gusto niyang i-reveal. Kaya sabi ni Amir Tsarfati, yung Israelites, na nagtuturo ng mga prophetic sa Bible. Yung teacher siya ng Bible prophecy. Sabi ni Sir Tsarfati, dapat ang tinuturo sa mga churches yung pagdating ni Kristo. Di yung mga puro yung maybe the Lord did not give you this time, but the Lord has a timing for you. Hindi laging ganun. Laging lang may timing sa iyo ang Panginoon, maghintay ka lang. Baga okay naman kasi nasa present tayo. Kaya yung future, wala kang alam. Kaya pag may nangyaring ganito, anong nangyari? Takot. May hinintay kang magandang timing, biglang nagka-COVID. Anong nangyari? Hindi mo alam ang future, nenervyusin ka lang. Di ba? So, tama si Sir Charpati, Gustong i-share ng Diyos sa atin yung puso niya. So we can know Him and His Word. Ang gusto talaga ng Diyos, sasabihin ko na sa inyo, gusto niyang magpakilala sa iyo. Gusto niyang makilala mo siya, ang kanyang attributes. Sa atin kasi attitude eh. Kay Lord, attributes. So, next thing is why we pray is to humble ourselves before the Lord. Ano yung una? To understand. At ang una sa understand, to know God, to know Him. Kaya sabi ni Paul, I want to know Christ and the power of His resurrection. Gusto ni Paul makilala pa si Christ. Kung titingnan natin si Paul, parang wala nang pinakamas nakakakilala kay Lord kundi si Paul eh. Kasi direkta siyang kinausap ni Jesus eh. Pero tingnan mo yung heart ni Paul. Gusto pa rin niya makilala si Christ. Kasi yan ang purpose ng prayer. Next is to humble ourselves before the Lord. Daniel humbled himself in total surrender and submission before the Lord. Yan yung tinatawag na delight. Delight yourself in the Lord. Sabihin, total surrender, total submission to God. Amen? So, even the Lord Jesus Christ submit to His Father and surrendered His own will. Ano sabi ni Jesus? Not my will. The word not. Very strong. Not my will, but your will be done. Okay. So, yan ang tinatawag na humility. Ang humility, hindi po yung isang tao laging walang kibo. Paggabi natin mo, ngingiti, ay napaka-humble ng taong yun. Hindi ho ganun. Ang humility. Napakabi ng taong yan, walang kakibo-kibo. Yan ang sinasabi narinig mo sa mga matatandaan. Jesus delight Himself to the Father, saying, not my will, but your will be done. Yan ang delight yourself in the Lord. Yung pagsusurrender natin, pagsusuko ng ating sarili, pagsusuko ng kalooban natin, okay, para i-humble natin ang heart natin sa Kanyang presence, sa presensya ng ating Ama na nasa langit. Yan ang tinatawag na delight ourselves to Him. Amen? So, to delight in the Lord and to humble ourselves is kapag tayo ay sumasang-ayon sa lahat ng mga bagay na nais niya para sa atin. Doon nagkakaroon ng sense ang iyong amen.
Ang amen, hindi yan closing statement ng prayer. Ako natin. Kasi kaya may amen, kasi may prayer. Laging ganun eh. Mayroong sense ang amen mo kapag nag-a-agree ka sa gusto ng Diyos para sa'yo. Kasi may mga Christian, kung mag-pray, parang si Lord pa ang gusto mag-amen sa prayer nila eh. Diba? Sino ba nag-a-amen? Si Lord o ikaw? Kaya maraming Christian hindi alam gamitin ng amen. Naintindihan natin ngayon ang paggamit ng amen. Amen is to agree for what God wants for your life. Amen? Nakalaya na naman tayo sa isa na namang... Okay? Praise God. Di ba? Other Christians pray their own wants and desires. Pray, nagdaan rin tayo lahat dito kahit ako. Di ba? Binabali ko yung braso ni Lord. Iniisip natin kasi na happy pray natin, mag-a-amen rin ng Diyos sa prayer natin. Why Daniel seek understanding and King David inquire of the Lord? Bakit hinanap ni Daniel yung makaunawa at si David ay nag-i-inquire sa Diyos? Why? Answer, because they know nothing except what the Lord will reveal to them. They don't pretend that they know everything. Di sila nagkukunwari na alam ko yan, Lord. Hindi yung sa prayer pala nagmamarunong na tayo. Okay? Wala silang alam, di nila alam. Si David hindi nagmarunong, pero kaya niyang pumasok sa Juda. Bakit? Taga roon siya. Lineage niya, Juda. Ba, taga Bethlehem si David. And he has all the right. Why? He's a king. Pero nag-i-inquire siya sa Panginoon. Now, let us seek to know Him more and depend on His wisdom. Yan ang lesson sa atin. Kilalanin natin, magtanong tayo, mag-inquire tayo kay Lord, Lord, I want to know You. Ba? I want to know You. Mag-reveal ka sa akin. Mag-depend ka sa Kanyang wisdom. Yun ang panalangin na walang worry. Ano yung worry prayer? Lagi na lang araw-araw yung, Lord, nawa makalusot kami sa tanay paglilibing water namin. In Jesus' name. Para makapag-deliver kami. Okay. So the desire of our hearts must be His Word. Kung ano yung Word niya, yun ang gusto mo. Amen. At dahil may Word siya sa'yo, ikaw ang nag-aamen, hindi siya. Amen, Lord. Okay. Bakit kailangan natin ng Word niya? So we can pray according to His will. Pwede niyong basahin sa John. Sa Romans chapter 8. Romans chapter 8. Sabi ron, we don't know what to pray. Hindi how. Iba yung how sa what. Okay? Hindi mo alam kung ano yung pagpe-pray mo. Kasi araw-araw, alam mo bakit? Marami kang pwedeng sabihin, oo. Pero yung what ng Diyos, di mo alam sa araw na yun. Kaya nagtatanong tayo, Lord, anong dapat kong ipag-pray? O kaya, ilalagay sa'yo ni Lord, hindi ka pa nagtatanong. Mararamdaman mo yun eh. Yun, pagpe-pray ko yun. Ang kanang pagpe-pray ko. Ano nangyayari? Sabi ni Paul, hindi tayo kasama siya. Hindi tayo, sa Tagalog kasi hindi marunong eh. Pero sa English, mas clear. We don't know what to pray. Kaya ang Holy Spirit ang nag-i-intercede sa loob natin upang makapagsabi ng mga salita ayon sa kalooban ng Diyos. Do you believe that praying is agreeing with God? Hindi yung praying is God agreeing with me. Amen? So, in John 15:7, ano sabi ni Jesus? Yan.
kung ikaw ay mananatili sa akin at ang salita ko'y mananatili sa iyo. Ang salitang nananatili, hindi umaalis sa church, nananatili na kay Lord. Hindi ganun ang ibig sabihin yan. May kinalaman ito doon sa tayo ay soft, tayo ay moldable sa Diyos. No? And my words abide in you. Hindi lamang ito yung, you have my word. I have the word of God. Di lang ganun. Yung salita ng Diyos mismo, yun ang humuhubog sa atin. Grace ng Diyos sa atin yun. Okay? Tinanin nyo, ask whatever you wish, it will be done for you. Okay? Nakita nyo? I-jibe ninyo yung sinabi yung, delight yourself in the Lord, He will give you the desire of your heart. Jibe. Yung delight yourself in the Lord, yung if you abide in me and my words abide in you. Clear? He will give you the desire of your heart. Whatever you wish, it will be done for you. Amen. Bakit? Kasi, pag may word ka na ng Diyos, alam nga naman mag-pray ka pa ng hiwalay sa kanyang word. Kaya iba na ang wish mo ngayon. Will of God na. Amen. Ayos. Clear. Magiging prophetic tayo lahat pag ano ng mga prayer natin. Lagi nagtatanong kay Lord. To abide in the Lord is to delight in Him. For His word to abide in us is to give to us the desires of our hearts. Ito yung word ko sa'yo, ikaw naman tanggap. Yun ang desire ng Diyos para sa'yo, yung kanyang word. Then we can pray according to His will for us. That is why it will be done for us. Yung mga malalaking bahay, madali na kay Lord. Isang ganito lang. Yung mga sasakyan, yung income, madali lang kay Lord yan. Ang pagpukusa natin, yung ano yung word ni Lord sa atin sa ngayong araw na to. Amen? We don't have to pray a worry prayer. Let us pray like David, a warrior's prayer. Okay? Now, Solomon's prayer pleased the Lord. Ang tanong, bakit na-please ang Lord sa prayer ni Solomon? Ano ba yung hiningi ni Solomon na nagalak, natuwa o nalugod ang Diyos sa kanya? Yan. Tinan nyo. 1 Kings 3:9. Na naginip kasi si Solomon pinapanaginip ni Lord. Tapos sa panaginip, kinausap siya ng Diyos. Kasi siya na ang in-install na hari ng Israel Sabi sa kanya ng Diyos, Solomon, humingi ka. Ano mang hingin mo, bibigay ko sa iyo. Isipin mo, kahit sa panaginip, tinetes pa rin siya ni Lord. Ano kayang hihingi nito? Tingnan ko nga. Ang sabi ni Solomon, give your servant therefore an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil. For who is able to govern this, your great people? Kasi mas dumami ang Israelites kaysa ng time ni David. Mas dumami ang mga Israelites. Nanganak na nanganak. Napakarami nila. So, ang hiningi niya ay understanding. Anong hiningi ni Daniel kanina? Understanding. Anong hiningi ni David? Understanding rin. Lord, shall I go to one of the cities of Judah? Nag-inquire siya for understanding. Kaya ang unang approach natin sa prayer is to understand. Okay? Kaya hindi po pwedeng nag-pray ka madalian, tapos ang Bible, ayaw mong basahin. Paano ka makakaintindi? Amen. So ngayon, give your servant therefore an understanding mind to govern your people. Well, what's the purpose of understanding? To govern your people. Kita mo, nakadikit sa purpose ang prayer niya. Amen. Verse 10, it pleased the Lord that Solomon had asked this. Kita mo, ano yung prayer na nakakalugod sa Panginoon? You pray for understanding.
Diba, Lord, bigyan mo ako ng knowledge, understanding, wisdom. Kasi gusto ko pa magkaroon ng cell group. For how can I govern your people, kahit small group yan, kung wala akong understanding galing sa'yo? Amen? Do you think hindi malulugod si Lord? Yan o, nasa Bible, may guide tayo sa Bible. Yun ang mga prayer na nakalugod sa Panginoon. Now, 1 Kings 3:11, God said to him, because you have asked this, dahil yan ang hiningi mo, ganda. At hindi ka humingi sa sarili mo ng long life or riches or mamatay na sana mga kalaban mo. Pero humingi ka ng understanding to discern what is right. Doon pa lang sa prayer, may obedience na nagaganap. Amen? Next, verse 12. Behold, I now do according to your word. Kay Daniel din sinabi ng angel, I have come because of your word. Bakit? Kay Daniel ba galing yun? Galing rin kay Lord yun. I now do according to your word. Behold, I give you a wise and discerning mind, so that none like you has been before you, and none like you shall arise after you. Ngayon, walang hiningi si Solomon, kundi yon. Pero, what is the richest kingdom in his time? His kingdom. Tingnan mo yung next. I give you also what you have not asked. Kaya sabi ko sa'yo, susurpresahin ka na, Lord. Pag tama ang linya ng prayer mo. Amen? Pati hindi mo hiningi. Ano yung dalawang yun? Riches and honor. The best. Amen, ano? Ayos. Yung bang nakaranas ka ng biglang may tumawag sa'yo na pumunta ka sa rito. Sa Ford Cainta. Bakit ho? Basta pumunta ka, mamili ka ng sasakyan mo rito. Wala ho akong pambayad niyan. Huwag ka mag-alala, may magbabayad niyan para sa'yo. Yung hindi mo naman hiningi, pero may tumawag sa'yo. Kasi, abalang-abala ka sa kingdom. Amen? Ayos ano? Kaya sabi rito, both riches and honor, so that no other king shall compare with you all your days. Ayos. So yan nating magkakaroon tayo ng small group. Siguro tigta tatlo, tama na yung tigta tatlo para small. 2, 4. Ang babae tig-4 kasi sila kulang. Okay, ngayon, ito yung pag-uusapan nyo. Ano yung naitama sa prayer mo ngayon ng message na ito? Pangalawa, anong area ng buhay mo na mas na-minister ka ngayon? Kasi baka ang iba sa inyo naiinip na sa prayer. Ang iba sa inyo parang nawawala na ng pag-asa sa pinagpe-pray nyo, mga ganyan. Okay. O kaya, maring hindi sa ganong area. Maring sa area naman ng yung tayo hindi, pumapalag tayo kay Lord. Ay, Lord, ayoko nun. Ito yung gusto ko. Yung mga ganyan, di ba? So, ano yung area ng buhay mo na minister ni Lord sa pamamagitan ng message na ito? Okay? Pero in conclusion, yung sinabi ni David, delight yourself in the Lord. Ang buhay natin talaga, dahil binili na tayo ng dugo ni Kristo Binili na tayo. Kaya siya na talaga ang Panginoon natin. Dahil siya na yung Lord ng buhay natin, tama lang na tayo maging teachable at maging moldable. Tayo ay natuturuan, handa magpaturo, at handa magpahubog kay Lord.
Okay? And He will give you the desire of your heart. Amen. Okay? So, before tayo mag-grouping, let us pray muna. Father, we thank you dahil kumikilos ka sa kalagitnaan namin. Salamat po dahil nagagalak ang aming kalooban na ang mga prayer namin ay naitatama mo. Kasi sinabi nga po ni Paul na hindi natin din talaga alam kung anong pagpe-pray namin. Pero through the scripture, nangungusap ka sa amin upang ang mga prayer namin, Panginoon, ay maging ayon sa nais mo para sa amin. At Lord, we are also praying na sa aming grouping ngayon, patuloy ka po mag-minister. Salamat po sa pagbabago ng buhay namin. Binago mo kami sa sa area ng buhay panalangin upang makapanalangin kami ng may kagalakan, may kasiyahan, at may pagpapakumbaba sa iyong harapan. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Okay, grouping.